Ryan! Welcome sa Real Talk series natin tungkol sa electrified vehicles. 1 out of 4 episodes to. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang plug-in hybrid, aka PHEV. Kasama na rin ang mga EREV at REV at kung ano-anong acronyms pa yan. Basta yung may gas at electric plug. Siyempre, may short explanation tayo. Ano ba to? Paano gumagana ang technology, benefits, what to expect, at ang pinaka-importante, ano ang take natin tungkol dito? Kumbaga, real talk ni Real Ryan. 'Di ba? Ang contents natin ay para makapagbigay ng proper information sa viewers. Minsan, to promote critical thinking. Kaya don't forget to like the video and subscribe if you support my advocacy. By the way, may Real Ryan merch na rin tayo tulad nito. Andito lang yung link sa video. Bago tayo mag-umpisa, please search Real Ryan EV para sa lahat ng iba pang EV-related episodes. At kung gusto mo na mas real talk sa specific technology ng electrified vehicles, andyan yung mga kasama sa series na to. So ano ba yung mga plug-in hybrids? Ito yung mga kotse na may charging port na kaya mag full electric mode at kaya rin gumamit ng gas kung nabitin sa EV range. At sa paggamit ng gas, ito naman yung hybrid mode. Kaya plug-in hybrid. Sa isang tingin mo lang sa kotse, malalaman mo ng isang kotse ay plug-in hybrid kapag dalawa ang tank covers niya. Isa pang gas, isa pang electric. Yung mga EREV, REV, extended range EVs, ganun rin. Terminology lang yung pinagkaiba. Depende kung series or parallel hybrid ang technology. Kung yung engine ba may direct power sa wheels or as electric generator na lang. Pero ganun pa rin naman sila, plug-in hybrid. Kasi nga, parehas na dalawa ang source of energy. Kaya yung mga medyo feeling na angat sila kasi mas alam nila yung tawag sa kotse na EREV or REV, ganun lang rin yun, plug-in hybrid. What to expect naman dito? Sa lahat ng types ng sasakyan, ito yung marketed na may pinakamahabang range, up to 1,000 plus kilometers sa isang full charge at isang full tank. Sa laki ng tank capacity na meron sila, totoo yun. Imagine mo, ito yung mga advantages. May flexibility ang mga plug-in hybrids to use pure electric. Tapos pag nabitin, pwedeng gumamit ng gas na naka-hybrid mode. Tapos ang pinaka-sales pitch nito at ang pinaka-hinihiyaw ng mga bumili na ng mga plug-in hybrids, perfect for city driving. Lalo na kung less than 100 kilometers ang home to office at pasok pa rin kung may long drive sa weekend. At yung pwede pa nga mangyari na hindi ka bumibisita sa gas station ng ilang buwan. Depende na lang sa gamit. Kaya ang bansag dito, best of both worlds. Sa kwento nila. Sa last episode natin na actual realizations, why your first PHEV should also be your last, maraming na-hurt na PHEV owners. Kasi nabasag natin yung ideal concept na perfect yung kotse. Na ang ganda daw kasi ilang buwan hindi na nagagamit ang gas. Yung iba, 2 months, 6 months, up to 1 year, hindi na daw bumibisita ng gas station. Kasi, sinabi din natin doon, edi sa period na yon or sa tagal na yon na buwan hanggang halos mag-isang taon, hindi pala nagagamit ang gas. Bale, para bang dead weight yung gas engine at gas sa tangke na bitbit, di ba? Pero sa totoo, ang message lang naman natin ay kung naka-PHEV ka na, matututo ka na kung BEV or HEV pala ang need mo talaga para wala ng komplikasyon sa buhay. Sa PHEV, halos everyday or every other day ang charging. Hindi ka naman everyday o every other day nagpapagas noon, di ba? Partida, may baon ka pa ng makina at tangke sa lagay na yan. Pero, charge ka pa rin ng charge. Anyways, madaming nagpasalamat pa rin naman sa atin na mga car buyers sa episode na yon kasi na-appreciate nila yung guidance. Ito, real talk. Paano magiging best of both worlds kung best of both worlds hindi sila ang best? For example, versus BEV, yung mga pure electric na mga kotse. Ang best advantages nito, yung pure electric range. No, obviously, mas maliit sa PHEV kasi 100 to 150 kilometers lang ang pure electric ng PHEV, yung walang emissions. Na meron na ulit kasi may gas engine na gagamitin ang PHEV, yung minimal maintenance. Kasi walang gas engine ang BEV na meron na ulit sa PHEV. Tapos kung versus full hybrid naman, sa fuel efficiency, sa difference ng bigat ng battery ng HEV versus PHEV na halos plus 500 pounds on average, PHEV
is not as fuel efficient as HEV. Maraming side comments tuwing sinasabi ko to na hindi naman daw tayo owner. Paano natin alam? Pero hindi naman natin kailangan maging owner kasi physics or logic lang naman to. Actually, proven na to dati ng isang PHEV owner dito sa atin na naging content creator pero umiyak nung binash kasi sinabi niya sa video noon na mababa daw yung actual kilometers ng PHEV niya nung nag-hybrid mode only without charging. Tapos ngayon, puro tanggol na yung content creator ngayon sa PHEV na para bang self-serving or self-soothing sa kapwa PHEV owners niya. Kaya eto na lang na video ang i-reference natin. At least dito, isang PHEV owner na nagpakatotoo at pinanindigan niya yung actual experience niya. Tapos pagdating naman sa maintenance ng HEV, basically, same lang sa full hybrid. Except, mas mahal lang yung battery ng PHEV if papalitan. Mas malaki, mas mahal. So kung titingnan pala natin, saan siya best? Doon na lang sa total range, di ba? Yung 1,000 plus kilometers sa isang full charge at full tank. Pero tingnan nyo to. Hindi ko sure kung aware kayo dito. Pero nagkaroon ng campaign si Mitsubishi para sa Mirage na one full tank from North Luzon to Mindanao. 1,000 plus kilometers rin. Partida. Non-electrified pa yan. Ito pa pala. Pansinin nyo sa mga FB groups ng PHEV owners, sila rin ang nag-aaway-away sa free charging stations. Isipin mo na lang bakit. 'Di ba? PHEV na nga longest range sa usapin ng electrified vehicles. Bakit para bang uhaw na uhaw sa charging stations? Ang nakakatawa dito, longest range, pero sila rin pala ang may range anxiety. At end of the day, aminin man nila o hindi, ayaw nila magamit ang gas o hybrid mode ng sasakyan. Kasi kita nila na mas mahal ang cost per kilometer versus sa EV mode nito. Sa ibang bansa, may studies na ang problema ng PHEV owners hindi pinaplug ang sasakyan kasi nakakalimutan o dagdag isipin pa sa kanila. Partida, mas mura pa ang kuryente sa kanila. Pero dito sa atin, magically, hindi daw natin to problema sa Pilipinas. Sa bagay, may free charging kasi tayo. Sino may ayaw ng free, di ba? Kaya kung titingnan natin saan ito ideal to para sa may mga malalaking road network tulad ng US, Europe, China, Middle East, na ang lalayo ng mga destination sa road network na talagang may-utilize mo yung range capacity na may minimum carbon footprint. Kaya ito ang tanong ko. Kung ipaglalaban natin na ang pinakapanalo ng PHEV ay yung longest range sa lahat ng mga electrified vehicles, magluluzon to Mindanao ka ba? At end of the day, andito lang naman tayo para magbigay ng tamang info tungkol sa kotse. Pera at desisyon yan ng future car owner. Ano sa tingin mo? Gusto ko marinig ang opinion mo sa comment section. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, please don't forget to like the video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para parati kang updated sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong! O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching! Peace!